Hello mga people at mga kapitbahay, sa lahat ng mga DDS, sa mga loyalists, maging sino ka man. Halika na at meron tayong pag-usapan. Pag-uusapan lang naman natin ang tungkol sa separation ng church and state. Dahil marami sa atin ang nami-mislead o nagkakaroon ng misunderstanding sa usapin na ito. At sa usapin na ito, meron akong idea. At kung meron ka, ilaan mo sa comment section. Ang gawin mo, makinig ka hanggang sa maubos ang oras mo. It is very important to have a right understanding of what separation of the church and state really means. Lagi nating tatandaan, church is composed of people. And those people have rights. Pagdating sa eleksyon, ang mga tao ay kailangang bumoto. At kung may separation of church and state during election, hindi boboto ang mga tao kung separate ang state and church. Pero tignan natin ang tunay na nangyayari kahit nga INC. Meron silang pagkakaisa na bumoto sa kung sino ang gusto nila dahil nga ang simbahan ay composed of lay people. And these people have the rights to vote, to practice their rights during election. And we as member of the church ay malaya tayo na bumoto. Ganon din po ang state. State is composed of people. Meron din silang laya na pumili kung ano ang relihiyon nila, kung ano ang samahan sa simbahan na sasalihan nila. Pero pagdating sa internal, sa panloob na sistema ng simbahan at estado, ay nagkakaroon yan ng sariling desisyon. Dahil may sariling sistema ang simbahan at estado na ipapatupad na naaayon sa karapatan ng bawat tao. Kung magkakaroon talaga ng total separation ang church and state, paano maisasagawa ng estado ang rules nito, ang batas nito na meron kung sa simbahan na composed of people ay nakagawa ng hindi maganda? 'Di ba? Kung may hindi magandang nangyayari sa simbahan or kahit ang membro nito nakagawa ng kasalanan sa batas, hinuhuli ng estado, 'di ba? Batas ng state ang umiiral. At sa panloob naman na sistema ng estado, bumabase din sila sa kung ano yung tama at naaayon sa kalahatan sa taong bayan. Bumabase ang estado sa aral at turo ng simbahan, yung magandang moral, the good values for every people. Gaya na lang ng pagpapahalaga sa buhay. 'Di ba sa simbahan, against sila sa death penalty because the church sanctify life. We don't glorify death. Kaya sa Pilipinas, hindi ma-approve ang death penalty. Ganun din ang divorce. Dahil sa simbahan, turo ng simbahan, hindi pwede na paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Ang estado na sumusunod sa tamang aral ay sumusunod sa turo ng Diyos. At isa lamang ang ating bansang Pilipinas na ganyan. Makikita naman natin, most na bansa ngayon ay nagpapatupad ng death penalty at divorce, which is against yan sa turo ng Diyos, turo ng simbahan. Dahil ang tunay na simbahan ay sumusunod sa aral ng Diyos, sa turo ng Diyos. May mga simbahan kasi na hindi talaga sila sumusunod yan. Dahil gawa-gawa lang naman ng tao yan. So, gawa-gawa din kung ano yung turo nila. It's the church's responsibility to stand against human violation and injustice.
Minsan naririnig ko sa mga tao kapag nakikialam ang simbahan sa gobyerno. Bakit kasi nakikialam ang simbahan? Ang gawin na lang sana nila, magmisa lang or magturo. Huwag daw makialam dahil alam ng gobyerno ang ginagawa nito. Sa nakaraang administrasyon ni Digong Duterte, nakialam ang simbahan sa malawakang ginagawa ng Pangulong Duterte. Yung malawakang patayan. Hindi pwedeng pabayaan ng simbahan ang nangyayari na yun. May naglatag ng divorce. Nagsalita din ang simbahan. Kung i-approve nila ang divorce, madali na lang sa pamilya ang maghiwalay, ang sirain, ang minsang pinangarap nila na pamilya. Pero bakit kasi hindi pinapayagan ng simbahan ang paghihiwalay kung hindi naman na maganda yung pagsasama ng mag-asawa? At ito ang sabi ng simbahan, bago ka mag-asawa, kailangan mong pag-isipan, tignan kung sino, kung ano ang background ng mapapangasawa mo. At isa pa, ang pag-aasawa is a journey. Hindi ito isang hayahay na pagsasama. Kailangan natin ng pagtitiis. Kailangan nating lumaban, both wife and husband, para mag-success yung pamilya. Huwag nating gawing dahilan yung paghihiwalay para matapos yung dinadanas na sitwasyon. Hindi yan yung solusyon. Bagkus, lalong masisira ang buhay. Pero hindi rin ibig sabihin yan na kapag natotorture ka na, hindi ka na pwedeng lumayo sa kinakasama mo. May tinatawag ang simbahan na annulment. Iaanal ang pagsasama nyo. Na sa simula pa lang ay hindi valid yung kasal nyo. Dahil sa mga mabibigat na ground na nangyayari sa pagsasama. Sabi din ng iba, mga adik naman, mga rapists ang pinapatay. Yes, even though they are sinners, wala pa din tayong karapatan para ilagay sa ating mga kamay ang batas dahil hindi tayo ang batas. May mga chance pa yan na magbago. Ibigay natin sa kanila ang karapatan nila na mamuhay sa pangalawa pang pagkakataon. Huwag nating tuldukan ang buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ika nga, give them a chance. Meron lang akong maikwento. Isang banyagang pari ang nanirahan sa Pilipinas. Doon sa Islam area. Doon siya na destino. At doon sa Islam area na yon, maraming adik. Lalong-lalo na noong panahon ng tukhang. Nagsilabasan sila at naghahanap ng mapagtataguan. At sa simbahan sila lumapit, doon sila nagtago. Kinupkop sila ng banyagang pari na ito. Tinulungan sila ng pari na magbagong buhay. At ngayon, nagtatrabaho na sila at ang tataas pa ng kanilang mga sahod. Pero noong nasa simbahan sila, minsan kahit ang buhay ng pari na yon ay nalalagay sa alanganin. Dahil nga, tinutugis ang mga adik na ito na kinupkop niya. Tinutugis siya ng mga pulis or ng mga dati nilang kasama dahil ayaw nilang mabunyag ang pinaggagawa nila noon. Minsan kasi, kahit ako aminin ko, guilty ako sa bagay na ito. Kapag tumataas yung emosyon ko, yung isang tao nakagawa ng kasalanan, ang gusto ko, magantihan din siya. Yung may mangyari din sa kanya para matapos na. Pero maling-mali yun. Dahil kasalanan din ang tapusin ang buhay ng isang tao. Dahil ang mga yan ay biktima lang sila ng mga pangyayari. Pangyayari na hindi natin alam kung ano ang dahilan. At ang dahilan sana na yan ang dapat pagfokusan ng gobyerno kung bakit sila naging adik. Malay natin, di ba? Dumadaan talaga sila sa pagsubok na hindi na nila kayang
i-handle. Kaya sila nagdodroga para makalimot. Ang iba naman, dahil sa kahirapan, yung gutom nila, itatago nila sa likod ng paggamit ng droga. At karamihang mga biktima dyan ay mga mahihirap. Ang mga mayayaman, lalong yung mayaman dahil sila yung supplier, pusher. Kaya karamihang mga biktima, yung mga nakahandusay noon sa kalsada ay mga mahihirap. Asan yung mga big time protector? Yung mga dealer, yung mga pusher. Wala, di ba? Separation of church and state is nakasalalay kung paano natin ito intindihin. Dahil tao lang ang gumawa ng separation, which is kung sa Diyos, magkaisa lang yan. Dahil ang batas na ipinapatupad ng gobyerno ay nakabase sa banal na kasulatan. Dahil church and state, ang purpose nito is to promote good moral. Good moral and good virtues. Para sa ikagaganda ng buhay ng bawat isa. Yan lamang po at